So kayo, ayan sila Maharlika, sila Maui, sila 167, kayo ang tunay na scammer. Ginamit yung mga Duterte supporter para makapangolekta kayo ng milyong-milyong pera. Ginamit niyo yun para makapangolekta kayo ng milyong-milyong pera. Alam niyo yung sobrang nakakaloka, yung sobrang nakakadiri dito, may pinost si Kuya Miko eh. May pinost si Kuya Miko. Sabi ni Kuya Miko, ang tawag dito, yung post kasi na yun, sobrang defensive ni, sobrang defensive ni Maui. I think yung pangyayaring yun, okay, yung pangyayari na yun, yung isang OFW, nagigil na kay Maharlika. Actually, hindi ko naman talaga yun, personally nakakilala. Tapos hindi rin naman kami, recently lang kami nakapag-usap eh. As in, ito lang, nung binabash-bash na siya ni Maui at saka ni nun lang kami nakapag-usap. So, okay, parang ang feeling yata nito nila Maharlika na tinanim ko siya. Tinanim ko yung OFW na yon. So, apparently, yung OFW na yon, nagbigay siya ng several donation dito sa grupo nila Maharlika. So, ngayon, pinakita niya sa akin yung resibo eh. Ito yung sinend ko, merong $200 Canadian, merong $100 US. So ngayon, nung nagbigay ng resibo itong donor, ang unang nakita ni 167 is yung $200 Canadian lang. Tapos sabi niya gano'n, anong 10,000? Sabi niya gano'n, anong 10,000? Ang $200 Canadian ay hindi aabot ng 10,000. Nagtatatalak na si 167, ganyan, nag-aano siya. Inaway-away niya, pinahiya niya, binerate niya, inano niya, as in talagang no, to the point na yung donor pa ang sinabi niyang scammer. Yung nagbigay pa ng pera sa kanila, ang tinawag ni 167, Nelson Guzmanos, at ni Maui na scammer. Diyos ko! Tapos sabi ko, ngayon, nung sabi nitong donor, sabi niya gano'n, kasi ang banat nito ni 167, ay, ano ang tawag dito, magkano ba binigay mo, ire-refund na lang namin kayo, ganyan-ganyan. Ngayon, hindi naman nag-after sa refund yung donor. So sabi nung donor, hindi ako after sa refund. Ang gusto ko, malaman kung paano nyo ginastos yung mga napunta sa inyo. Yun lang naman ang gusto kong malaman. Kung maliquidate niyo, edi okay. 'Di ba? Pero wag niyo i-deprive yung karapatan kong magtanong. Ganyan. Okay. So ngayon, edi ano na 'no, si Maui of course is expected that she is going to pounce on the donor. In order to humiliate the donor, eto yung response niya. Sabi niya, "Eto para maintindihan mo, food pa lang 'yan, 36 million pesos estimate. Kung murang pagkain, say 60 pesos per meal, aabot pa rin ng 18 million pesos ang gastos. Wala pa diyan ang pamasahe at rally materials. Sa lagang $200, pagsasalitaan mo na kami ng masama," sabi ni Maui Spencer. So what are you telling us? That you spent 18 to 36 million pesos for the food just for the rally? Hello, hello. Magandang gabi sa inyong lahat at sana kayo po ay tuyo at nasa safe na lugar. Ayan. Kumusta kayo? Grabe yung ulan maghapon, walang tigil, as in sobrang lakas. Nakakaloka. So sana safe kayong lahat no at saka yung ibang mga nasa labas, yung mga pumasok today. Grabe, yung sa Metro Manila kanina. I think this is somewhere in QC. Ay sorry, wait. Sorry. Wait. Ayan. Pakita ko lang ha. Ganito yung hangin kanina dito sa no, Metro Manila. Ayan, nakakaloka oh. Grabe. Grabe. Saan to? Sa Taft Avenue. Taft Avenue, ayan. Hindi pala sa Quezon City, sa Manila area pala. Ayan. So, ingat-ingat po kayo, yung mga nasa Metro Manila, mga karatig bayan, no? Dito sa Bulacan, wala ring tigil yung ulan, as in, super walang tigil. As in, haba na. Yung kotse ka, nalusok ko na naman sa bahay. Ayan. So, sana hindi siya magreklamo. Ayan. Okay, anyway. So, ingat-ingat po kayo at lahat ng mga, lugar na apektado ng malakas na ulan. I think Batangas is, no? Nauna na silang nag-declare na walang pasok parang Sunday pa lang yata. Nag-declare na sila ng walang pasok. Ang nakakatuwa, eto, kasi yung Malacanang, I think they issued a ano nga to? They issued an announcement today na July 21, kanina bale. Nag-issue sila ng announcement na walang pasok. Ayan. Share natin yung share natin yung kinembot ng
Nakakatawa din, eh, 'no? Nakakatawa lang, eh. Ayan. So sabi dito, July 21, today kanina 'yan. So 12:17 na, eh, so July 22 na. Sabi, as Memorandum Circular number 89, upon recommendation of National Disaster Risk Reduction Management Council relative to the continuous heavy rainfall brought about by the southwest monsoon, work in the government offices and classes at all levels in Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, and Occidental Mindoro are hereby suspended on July 22. However, agencies responsible for basic vital and health services, preparedness, and response duties must continue to remain operational to ensure continuity of essential government functions despite the declaration of work suspension. Non-vital government employees of subject agencies may be engaged under approved alternative work arrangements. Ayan. Further thereto, the localized cancellation or suspension of classes and work in the government offices in other regions may be implemented by the respective local chief executive pursuant to relevant laws, rules, and regulations. The suspension of work for private companies and offices is left to the discretion of the respective heads. Ayan. This circular take effect immediately. Wow! Wow naman! 'Di ba? Napakahusay ng response. Ang response nila walang pasok. Ang response nila walang pasok, ayan. So, I would just like to highlight 'no and, ano ang tawag dito, napakaimportante nito kasi hindi na talaga tayo nakakita ng efficiency sa government, eh. Sa Office of the Vice President, uh, okay sorry, sa Office of the Vice President, today, they made the decision na yung libreng sakay ng Office of the Vice President ay ma-e-extend hanggang 12:00. Ayan. Today yan, today nagdesisyon yang ano, napaka-responsive ng Office of the Vice President ano. So dito mo makikita kung gaano ka-efficient nira-run ni Inday Sara ang Office of the Vice President. Ayan, okay. So today, kanina I think bandang 6:00 yata no, nag-announce na 4 hours ago, mga 8 PM pala, 8 PM. Around 8 PM, nag-announce na ang Office of the Vice President na extended hours ngayong tag-ulan ang operation ng libreng sakay. Napakalaking bagay nito, no? Kasi nga, ang dami nating mga kababayan na stranded sa, sa kalsada, sa baha, and it's really gonna be very difficult for them to come home. Ay, ako, naranasan ko yan, Diyos ko, naranasan ko yan before na maipit ako sa baha, naglakad ako 3 oras. No joke as in. Naranasan ko 'yan. Ganyan kahirap pagka talaga malakas ang ulan sa Metro Manila 'no. Mahirap maghanap ng sasakyan. Kasi walang lulusong, eh. Ang lulusong lang mga malalaking sasakyan kagaya nitong bus, ganyan. 'Yun lang ang lulusong diyan. Ayan, so si Office of the Vice President ngayong araw na 'to, kung ano ang meron sila ay inextend nila sa mamamayang Pilipino at, ito ang ahensyang isa sa mga pinakamaliit ang budget na binigay ano, wala pang 1 billion ang budget nito, 755, 733, something like that. Ayan, so ito ang Office of the Vice President habang kumukuha ng mga pasahero sa Kamaynilaan, biyaheng Monumento, biyaheng Quiapo. Ayan, lakas ng ulan. Sa gitna ng lakas ng ulan, nagseserbisyo ang libreng sakay ng Office of the Vice President. Okay, ito biyaheng Litex, biyaheng PITX. Ayan. Ayan po, ayan, okay. So anyway, aside from that, yung Office of the Vice President, naghahanda na sila ng relief operations nila. Hindi pa nag-a-announce si Lucas Bersamin. Hindi pa nag-a-announce si Lucas Bersamin, yung Office of the Vice President, naghahanda na, no, para sa kanilang relief operations. This, ladies and gentlemen, is what you call efficiency. Si Inday, wala si Inday sa Pilipinas ha, nasa The Hague si Inday dahil oras pa ng bisita niya, panahon pa ng pagbisita niya kay PRRD. Okay? And after that, I think uuwi si Inday sa Pilipinas and then tutulak naman siya papuntang South Korea para i-meet ang mga OFW doon. Pero, ang naiwan niyang opisina ay tumatakbo sa sistemang kanyang isinaayos sa Office of the Vice President. Ayan, everybody's working, everybody's preparing, may mga hot meals na pine-prepare. Nagpa-packing na sila, naghahanda na for relief operations. Hindi ka na maghihintay ng actual disaster to happen. You are ready. Kung ano man ang mangyari bukas sa makalawa, ready na ang Office of the Vice President na mag-extend ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Ayan. And sabi ko nga sa inyo, no, you can call Inday whatever. Yung mga hindi gusto si Inday, ganyan-ganyan. But Inday is a manager and a very, very efficient manager. Dahil importante nga, lalo na kapag ikaw nagpapatakbo ng isang opisina, importante ang meron kang sistema. Importante na yung mga tao mo gumagalaw kahit physically wala ka doon. That is the mark of a good leader, of a good manager.
Parang well-oiled machine ang Office of the Vice President. Gano'n sila pagdating ng oras ng sakuna. Ayan. May magandang pinost si Ate MJ eh, before ako mandatory batian ano. May magandang pinost si Ate MJ kasi andun yung ano 'no, MJ. Ayan, teka lang ha. Ayan, ito. Ito maganda talagang in action yung libreng sakay ng Office of the Vice President. Ayan. Merong nagtataka, si William Garrido ba yun? Na parang, bakit sinasabi niyo 1 million? 50-seater lang ang bus ng Office of the Vice President. Ganyan, ganyan. Na 1 million, it's impossible. The math is not mathing. Ganyan, ganyan. Clearly, yung mga ganong klaseng tao, hindi pa kasi nakasakay ng bus. Hindi niya alam. Hindi niya alam na ang bus dito sa Pilipinas, standing. Laging standing yan kapag rush hours. At ang Office of the Vice President, actually, ang operation nila is lagi naman yung oras ng rush hour. So marami talaga silang pasahero all the time. So ibig sabihin, yung mga pasahero mo sa loob, standing yan. Standing ang pasahero mo, hanggat kasya, isisiksik yan. Hanggat kasya, isisiksik yan. Ganyan. Ay, wala dito yung picture. Meron pa yan eh, yung picture na nakatayo sila eh, sa loob. Nakatayo sila sa loob. Teka, teka, hanapin ko ha. Okay, wait lang. Teka lang ha. Ayan, sorry, may sinagot lang ako. May nireplyan lang ako. Nasaan na nga yun? Parang nagbi-videoke pa sila eh. Ayun. May standing pero hindi siksikan. May standing pero hindi siksikan, ayan, ganyan. Pero umaabot talaga sila sa ganitong point. Ayan, ganyan naman eh kapagka ano kay pagka ay hindi nakikita. Ayan, ayan nakikita niyo ba? Ayan, nakatayo sila dun sa gitna. Ayun. So merong mga ganyan. Merong mga ganyan. So hindi yung 50 seating capacities, 50 yung seats. Pero very likely kasi yan lalo na kapag rush hours, yung mga pasahero talaga, wala silang pake kahit nakatayo sila. Basta makarating na lang sa bahay, gano'n. Okay, so anyway, maraming salamat sa Office of the Vice President. Maraming salamat po sa consistent ninyong paglilingkod sa bayan at sa pagpapakita sa oras ng sakuna, lalong-lalo na sa panahon na hindi maganda, ay merong maaasahan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kalsada. Thank you very much po. Ayan, okay? Yung feelings ko sa written statement ni Mother Nena Tantoco dahil pang under duress siya na ginawa. Kawawa siya at the expense of her deceased son. Alam mo, may magandang article dito si Attorney Trixie eh. Ayan, teka, dyan muna tayo, ha? Dyan muna tayo. Start tayo dyan. Pagkatapos later pag-usapan natin yung US tariff, tapos yung sa yung topic natin for today, yung sa HOR, mababilis lang naman 'yan. Yung I think we should give highlight dun sa ginawa ni Ombudsman Martires. And ako nalulungkot ako na Ombudsman Martires is going to wrap up his term in July 27, 2025. And I am not so sure if we can have another ombudsman as reliable as Ombudsman Martires. Ayan. So, okay, well anyway, punta muna tayo diyan kasi total sinusundan natin yung issue na 'yan. Okay? Sinusundan natin yung issue na 'yan tungkol sa statement ni Nena Tantoco. Shinare na ni Papi Mark. May mga nag-send sa akin yan kasi hindi ko pinapansin kasi parang jolog sa parang talaga ba? Ganon. So ito yung statement niya. Ayan. So sabi dito, ang report ni ano to kinover to ng lahat ng kinover to ng lahat ng mga ng mainstream media. Ayan, kaya alam mo na kontrolado nila yung mainstream media eh. Ayan, First Lady not involved. Sabi ni Nena Vargas Tantoco, nanay ni Juan Paulo Pawi Tantoco, urging the public to refrain from politicizing the tragedy and spreading unfounded claims. To be fair po, Madam Nena Tantoco, I think the people are, especially ako po, I would say na ako very respectful po ako sa pagkamatay ng anak ninyo. And I think, but that maybe yung anak ninyo, baka biktima rin yan, di ba? So, ulit-ulit ko po sinasabi na yung anak nyo po ay private citizen and this is not just about his death per se, okay? Nadadamay lang po siya dahil nga po dun sa vicinity ni
Lisa Marcos Araneta dun sa issue. And because of the fact that it happened during a government-sponsored event. Ayan. So, hindi po pinopoliticize yung pagkamatay ng anak niyo po. Nakikirami kami sa pagkamatay ng anak ninyo. Ang ano po diyan ay the death of your son happened in the middle of politics. So he's not being politicized, but he died in a space where politics is high. Unfortunately, yun po talaga ang ano dyan, yun po talaga ang sitwasyon. Ayun. In a statement, Tantoco clarified that her son was with his wife, Dina, at the time of his passing. Dina works as First Lady Lisa Araneta Marcos Social Secretary. Ayan pa, 'di ba? Namatay siya kasama niya yung asawa niya. Yung asawa niya nagtatrabaho kay Lisa. So, talagang ano po, sobrang lapit. Talagang wala tayong magagawa diyan, Ma'am Nena. Tantoco emphasized that the First Lady had no involvement in her son's passing. She acknowledged that Paulo used cocaine as indicated by the autopsy, but stressed that the substance did not come from Marcos, nor did the report cite overdose as the cause of death. Pero po kasi pag namatay ka po sa cocaine effects, okay, whether it is overdose or for some other reason, ganyan, usually overdose po talaga. Overdose po siya talaga, ayan. Kasi, pag hindi ka sumobra, hindi siya magkakaroon ng effects. Hindi siya magkakaroon ng ganong klaseng effects. 'Di ba? So, OD talaga. She acknowledged that Paulo used cocaine, expressing grief over the spread of half-truths. She urged the public to await the complete autopsy findings. She also criticized attempts to use her son's death for political gain. It's so visible to make news that is exciting and juicy to read, to be a politicized move to create more conflict in the warring factions of our government leaders. It saddens me that our son Pawi is being used to aggravate this conflict. Hindi po ginagamit yung anak po ninyo. Nagkataon lang po talaga na namatay yung anak ninyo dun sa middle ng politika. Eh marami nagko-question kasi ito yung totoo niyang post. Ayun, ito yung totoo niyang post. So sabi dito, basahin lang natin ha. Good evening, Billionario and Miss Amy. I'm Nena Vargas Tantoco, mother of the deceased Paulo V. Tantoco. Our son died last March 9, Manila time in LA, California. In the presence of his wife, Dina, who is the Social Secretary of the First Lady, Miss Lisa Marcos. He died in the hotel room where he and his wife were staying. He joined his wife in the trip to be with her. The First Lady was not involved in any way with our son's death. The partial autopsy report is open for you to see, nor did it say our son died of overdose. It had cocaine effect, accident, and heart disease. It's hard enough to lose a loved one, especially a son who, as far as we know, did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents and his wife and children, was kind and compassionate and hardworking. It saddens me to see the news that reports to malign also the name of my husband's family business called Rustans. It's so visible to make news that it's exciting and juicy to read. To be a politicized move to create more conflict in the warring factions of our government leader, it saddens me that our son Pawi is being used to aggravate this conflict. He did not have cocaine in his body as the autopsy says, but it was not an overdose. He did have a cocaine in his body, but it was not an overdose. The complete autopsy report will come and it will publicly known and will be publicly known. Yes, our son used cocaine and it did not come from the First Lady, nor was she involved. It's unfortunate, and this happened to our son. We love him very much for all the goodness he has done. To magnify the story with half-truths is not who I am as person. I do not accept that report. Nor we did say he died of overdose. It made me shed tears, not just for myself, but also for wife and his children, which you are hurting so much. I pray that you will be enlightened and spread life-giving news instead of dividing. God bless us all. Peace, love, and light. Okay. Of course, marami mga parang this is not so, this is so not the matriarch of the Tantoco family. Kasi, ang sabi ng mga iba na nakakakilala kay Miss Nena Tantoco, hindi daw yan ganyan. Parang, hindi siya ganyan raw magsulat, hindi siya ganyan. Pero anyway, kasi ni-report siguro nag-due diligence na dyan yung mga news company at it was published in many social media, in many news organization. I think pinublish rin niya ng News 5, yung One News, ABS-CBN if I'm not mistaken, Billionario also, ganyan. Marami talagang pumick up. So I'm pretty sure na confirm na nila kung na-confirm na nila na si Miss Nena Tantoco talaga yan. Si Mrs. Tantoco talaga ang nagsulat. Okay, so sabihin na natin na, sige pagbigyan na natin yung baka malungkot talaga kaya ganyan yung pagkakasulat niya, ganon. However, ang sinasabi niya kasi is that hindi si Lisa ang nagbigay, ganon. Ang tanong po kasi diyan, ma'am, unang-una, while kayo po ay hurting as a mother, pagdating po din sa information po na yan, ay hindi po kayo ang makakapagsabi. Unfortunately, hindi po kayo yung competent person to declare na hindi galing sa First Lady yung cocaine ni Pawi. Ganon. So, inamin ni Mrs. Tantoco na yes, may nakitang cocaine sa system ni Pawi. Pero dinideny niya na na-overdose si Pawi. At dinideny din niya na
may kinalaman si Lisa Marcos sa existence ng cocaine, sa kay Pawi, yung pagkakaroon ng cocaine ni Pawi, hindi raw siya ang nagbigay. Ayan. So, unfortunately, I have to agree do sa opinion ng sabi ni Joey, pakidebunk yung time na pinakita ni Maharlika sa post mo na may picture ng groceries. Pinapalabas niya na may discrepancy ang time. Please highlight it because it's you because it's you in different time. Hindi ko alam kung bakit nalilito. Hindi ko alam kung bakit nalilito ang mga tao. Sige na, may explain ko yan. Diyos ko po naman, sobrang stupid na nito. Kailangan ko po bang i-explain? Tangina, binobobo na kayo ni Maharlika harap-harapan. Kailangan ko po ba i-explain yan? Kailangan ko ba i-explain yan? Tingnan nyo yung mga cellphone ninyo. Yung mga pag nag-send kayo ng video, pag nag-send kayo ng picture, tapos na-delay yung pagkaka-receive ng kabilang it can happen. Diyos ko po naman. Nangyayari po yan. Kasi yung text, mabilis siyang makarating. Pero yung video or yung picture, sometimes loading. So, ibig sabihin, maaaring sinend mo yan ng mas maaga, pero mas late nakarating doon sa kabila. Diyos ko, tanga. So, ibig sabihin yon sa timestamp ko yon, timestamp ko. Account ko yun di ba? Account ko yon. So, sa timestamp ko, ibig sabihin, 6:58, ano bang oras yon? 6:58 ko sinend. Pero yung sinend ko na text, mas maagang nakarating kay Maharlika. Ganon. Pagkatapos, yung picture, mas late siyang na-receive ni Maharlika. Ganon lang yun. Diyos ko po naman, pinagawa na kayong tanga ni Maharlika. Diyos ko. You always give, the problem is you always give Maharlika some credit for whatever she is saying Yun yung problem sinungaling talaga. Ayan. Grabe ang northbound, Miss Joey, naging parking lot. Oo nga dami na nagsasabi, Jack Swong, ang dami na nagsasabi dito. Ayan. So anyway, sige mamaya mag-uusap tayo about resibo. Ulitin ko yung explanation dyan. Sabi ni Best Cool Nature Sound, my God, a mother of a deceased son believed to be deprived of his right to live couple of times would release such a statement. She cleared FL's name right away. Tapos na ba ang investigation? Ayun nga Kaya nga sabi ko, ma'am, alam ko you are grieving. Pero unfortunately, you are not the authority in saying na, hindi galing kay Lisa yung So ngayon, because she is talking like this, mas lalo tuloy nagiging kaduda-duda si FL. Mas lalo tuloy siya nagiging kaduda-duda. Ayun. Diba? So, nanay naman kasi yan, hindi mo naman talaga mapipigil. Maglalabas at maglalabas talaga yan ng statement, ipagtatanggol yung anak niya. Pero in this case, mas pinagtanggol niya si Lisa. Mas pinagtanggol niya si Lisa kaysa yung Sabi ni Kumbate Aguila, ako namatayan ako ng mahal ko sa buhay at gumawa din ako ng sulat para basahin doon sa viewing. Pero never kong nilagyan ng emoji ang sulat ko na basahin nila. Ayun. Miss Joey, pag-greet naman please, Karen Alanano. Idol ka din niya. Nag-work siya ngayon habang nakikinig sa'yo. Hi, Karen Alanano. Hello sa'yo. Sipagan mo, galingan mo, at lumaban ng patas sa buhay. Ayan. Namatayan na ng anak na nagluksa pero nang gaslight pa. So siya nagpabaon ng cocaine sa anak niya dahil sabi niya hindi sila. Yun nga hindi kasi talaga unless kasama si Madam doon sa party at meron siyang personal knowledge kung kanino galing yung cash. 'Di ba? 'Di ba? So yun lang yun. Nilagyan mo daw ng picture yung message mo kanina, saan mo raw ninakaw yung picture ng grocery tapos nakakaloka, ang daming naniwala sa kanya. Parang sobrang tanga na nung mga Okay. Well, anyway, teka. Puntahan muna natin yung post ni Attorney Trixie. Kasi before that, balikan natin yung resibo-resibo na yan. Lang natin. I-debunk lang natin ng mabilisan si Maharlika about regarding that. Kasi may post si Attorney Trixie. Sabi ni Attorney Trixie, in view of the recent controversy regarding the death of Paulo Tantoco,
Basahin lang natin kasi this is really very interesting. Kasi nag-provide si Attorney Trixie ng mga mga references, ganyan-ganyan. And in-explore dito sa post ni Attorney Trixie yung relationship ng mga Tantoco at saka mga Marcoses. Sabi dito ni Attorney Trixie, in view of the recent controversy regarding the death of Paulo Tantoco, we think it's time for a bit of context. The Tantoco's name and businesses have often been intertwined with that of the Marcoses. Plus the fact the First Lady's name is often mentioned in the events leading up to the death, we believe the factual milieu is necessary. So we ran the Tantoco wealth origins and links to the Marcos through DeepSeek, and this is what it came up with. So galing tong DeepSeek itong The Tantoco family, Rustans Corporation, and their ties to the Marcoses as expanded analysis. Foundation of Tantoco-Marcos relations. So Tantoco family's relationship with Marcos family began in 1950s but solidified after Ferdinand Marcos became president in 1965. Bienvenido Tantoco Sr. and wife Liceria Tantoco were part of Imelda's inner circle. So meaning the friendship started in in the 50s. And it solidified when Ferdinand Marcos Sr. became the president in 1965. Ayan. So na-appoint pala itong mga Tantoco, appointed as ambassador to the Vatican. Ayan, yung Bienvenido Tantoco. Marcos government granted Rustan subsidiary Philippine duty-free shops. Ayan. Binigyan rin ng tax exemption and import licenses. Marcos and Tantocos jointly owned properties, including a Manhattan apartment at Olympic Tower and Long Island Estate. Oh. Ayan. After the Marcos regime fell in 1986, the PCGG identified the Tantocos as enablers of Marcos wealth concealment. Specific findings include Rustans as conduit, return of asset. The Tantocos surrendered a portion of duty-free shop shares to the government in a settlement that avoided litigation. The Tantocos retained ownership of controversial assets such as Leyte Agricultural Development Corporation. Ayan. Modern day connection, Tantocos ties to the Marcos family persist in the political arena. Electoral support, business continuity. Ayan. Ito yung conclusion. The Tantocos family's wealth and influence are deeply intertwined with their decades-long alliance with the Marcoses. Documented instances of shared assets, political appointments, and Marcos-era privileges suggest a relationship that transcended mere business collaboration. With legal outcomes have not conclusively proven illicit activity, historical records and investigative reports position the Tantocos as central figures in the Marcos network of economic and political power. So what does this suggest? Magtatakipan talaga sila. The relationship is just so deep and so it's just so deep and so intertwined. They protect the same interest, so that is why. Ayan, okay. So anyway, mabilis lang. Diyos ko po. Mabilis lang. Wait a minute. Kaping mainit. Okay, asa ka na Ate Ging? Bakit ganun? Okay, wait. Dinideny niya talaga, no? Nakakaloka. Ayan. Teka ha. Siguraduhin ko lang na hindi niyo makikita yung yung mga ibang kinembot. Ayan. Okay. So ito yung screen recording. Ayan. Na-record yan from my phone. Screen recording yan from my phone. So yan. So sinasabi nila, yung message ko 7:06. Pagkatapos yung picture, ang timestamp is 6:54 PM. Okay? 6:54 PM pagkatapos may arrow pataas. So ibig sabihin 6:54 PM ko siya sinend. Ganon yarn. Ito yung screenshot niya. Ayan. 6:54 PM. 7:06 PM. Kasi nga, text lang yan eh.
Eh, pagkatapos itong picture, sometimes yung picture na yan, 6:54 PM ko sinend, so ibig sabihin na-receive lang siya after some time. Ayan. Teka, tingnan ko kung meron pang ibang timestamp yan. Ayun. So anyway, if makikita nyo, dito sa ano, dito sa part na to, 6:54 PM, sorry, nakaharang kasi to eh. Merong arrow na pataas. Diyos ko po. Kaya palakihin ko lang. First time bang nangyari sa buhay niyo? First time ba nangyari sa buhay niyo yan? Diyos ko. Ayan. Okay. Teka lang ah. Ayan. Ayan, 6:54 PM. Tapos may arrow pataas. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yun yung time na sinend siya. Diyos ko. Pinapalabas niya na walang pick sa convo nyo at nilagay mo lang daw yon kasi hindi pantay. Sobrang kakabwisit na ayaw talagang patalo. Ano ang tawag dito? Alam mo, Maharlika? Mother Canor. Huwag mo sagarin yung katangahan mo. Okay? Wag mo sagarin yung katangahan mo. Okay? Ayan o, app yan ng ano, app yan ng Trima. Diyos ko. Oh, app yan ng Trima. Diyos ko, ano ba yan? App yan ng Trima. Tumingin ka, ayan o. Ayan o. Hindi ko pag-aaksayan ng parang mag-AI pa dyan, Diyos ko. If you think I am lying, Diyos ko. Kasuhan mo, Diyos ko. Diyos ko, pakatatanga. Parang sobrang nakakabanghina na yung katangahan nitong mga to. Yung ano ne, yung sobra ng... But Joey, remember, hindi pamilya ng Marcoses si Lam dahil 90s lang nasabit si Lam sa mga Marcoses. Sabi ni Kumbati Aguila. Eh kaso nga lang kasi syempre Marcos na siya ngayon, di ba? Eh family naman yun eh. Family naman yung 'di ba? Family naman yung merong ineme, ganyan. So anyway, aside from that, sige tapusin ko na nga 'to since nandito rin lang naman na tayo. So ngayon, kine-question din nila yung tungkol doon sa Jonathan Morales, okay? Eto, na-mention ka na 'to kanina, pero uulitin ko lang. Okay? So sinasabi nila, nagsulisit ka kay Jonathan Morales, ganyan ganyan. Well, sige sabihin na natin, no? Kasi ano tawag dito, hindi naman talaga ako nagsulisit diyan. Ang una diyan, nagpadala ako ng pera kay Jonathan Morales, and then a lot of people are asking me how to send money to Jonathan Morales. So ngayon, hindi nga, ayaw nga nila Maharlika at nung isang kaibigan ni Maharlika na ibigay at i-post yung account ni Jonathan Morales. Ganon. So ngayon, sa Hindi Mo Pera Yan group, ang daming gustong magpahatid ng tulong kay Jonathan Morales. Kasi talaga namang iniipit na siya nun sa Senate eh. And at that time, I also wanted Kuyang Jojo to feel na meron siyang kasama sa laban. Ganon. They announced na si Jonathan Morales ay kakasuhan ng meron daw siyang tatlong ina-expect na cyber libel case na kung saan baka ma-issue siya ng warrant of arrest sa next na pag-attend niya. So therefore, ang importanteng kailangan maihanda ay pampiyansa niya. So yun nga, that would be around 40,000 for each. So that's going to be 120 pesos. 120,000 pesos. So yun yun. Actually, pinost yan ni Channel 167 eh. Ang linaw-linaw ng explanation ko doon kung para saan yan eh. Ganyan. So hindi ko talaga yan sinimulan. It's just that marami talagang mga taong nagtatanong sa akin kung paano makapagpadala ng pera kay Jonathan Morales. Okay. So, i-ano ko lang sa inyo kasi nag-conclude yung 120,000 na ibigay ko ang kumpletong target ng Hindi Mo Pera Yan group na 120,000 pesos noong May 26, 2024. Okay? So, noong May 26, 2024, hindi talaga nakolekta yung buong 120. Okay? So, yung 120, ima-minus nyo yung 7,895, yun lang talaga ang nakolekta. Okay? Yun lang talaga ang nakolekta. Pero, sinara ko na 120,000 pesos. I also made an announcement doon sa Hindi Mo Pera Yan group, okay, para ma-achieve ng grupo ang kanyang goal. Okay? So ngayon, sasabihin niyo nagsisinungaling ako, ganyan-ganyan. Eh, hindi, nagsisinungaling ka, ganyan-ganyan. Okay. Sabi ni Maharlika, noong May 14, okay, teka, ito muna. May 13, ayan, May 13. Yung kaibigan namin ni Maharlika, common friend namin ni Maharlika, binigay niya yung account ni Jonathan Morales. Sabi ko, sige, pwede bang i-share yung banking info? Malamang hindi, no, ate? Sabi ngayon ni VLG,
Ask muna natin si MD, parang hindi ata, sa atin lang yan binigay. Okay. So May 14 ako, naggawa ako ng transfer ko kay Kuyang Jonathan Morales ng 5,000 pesos. Okay? Yun yung una kong transfer kay Kuyang Jonathan Morales. Okay? So ngayon, nung 14, okay, nung 14, nagtanong ako kay, sabi ni Maharlika, okay, sabi ni Maharlika, yung unang account na binigay na, ito, yung unang account na binigay na 'to, okay, na sa anak 'to ni Jonathan Morales, eh, palitan daw 'yan, okay? Palitan daw 'yan nung May 14. Palitan pala natin yung account number at pinayuhan ako ng kapitbahay ko na lawyer. Ano 'to, message 'to ni Kuyang Jonathan na finorward lang ni Maharlika. Kasi at this point walang nakakakausap kay Jonathan Morales, si Maharlika lang, okay? Palitan pala natin yung account number at pinayuhan ako ng kapitbahay ko na lawyer na wag ko daw gamitin ang account ng anak ko. Dito na lang, ayan. So, account number ending 4731. So, sabi nga ni Maharlika sa akin, "Joey, change the account number daw." Sabi ko, "Copy, mother." Ayan. Sunurin ako eh. Ayan. Tapos sabi ni Maharlika, nagpaalala siya ulit nung May 15, Joey, don't expose na may direct contact ka kay JM. Meron tayo intermediary. Okay? So yung intermediary nga na yun yung account na binigay ni Maharlika. Okay? Yun yung account na binigay ni Maharlika. Mukhang galing rin naman yun kay Jonathan Morales. Ayan. So ngayon, pinost ko sa hello everyone, please understand that I cannot share the backing details for JM's benefit. The information I have was obtained through very trusted intermediaries. Maraming salamat sa pag-unawa, ganyan. Sino intermediary dyan? Si Maharlika. Hmm, malinaw, malinaw. Ayan. So ngayon, ito na yung start ng May 14. Ayan yung 5,000. Galing sa akin yan. Okay? Galing sa akin yan. Yung mga sumunod, may mga nagta-transfer. Okay? Ngayon, pag nagpadala sila sa akin, tinatransfer ko isa-isa. Okay? Tinatransfer ko isa-isa. So, kaya maraming transaction to. Kasi nung May 14, iniisa-isa ko yung transfer. Ayan, 4,990, 500, 1,990. So, nakikita niya, meron yung InstaPay lahat na 10 pesos bawat transfer ko. Ayan. Okay, 2,045, 500, 5,770, May 14 yan. Tapos May 15, inatado ko na. Okay? Sa isang buong araw, lahat ng nag-transfer ng araw na yon, iniisang transfer ko na lang. Okay? So nag-transfer ako 28,800. Okay? 18,500, 14,050, 20,100, 20,100. Ayun. 9,850, 7,895. Ayan. Ito yata yung huling transfer ko sa kanya eh. Ayan, sa akin na to galing. Ayan. Ayun. So anyway, ayan yung mga resibo. Ayan yung mga resibo. Okay? Ayan yung mga resibo. Ngayon meron kaming third party na kaibigan, okay, na, kaibigan ni Maharlika, eto. Etong si VLG, dun sa kanyang account na yan, yang sa account niya yan, diyan ko nilista lahat ng mga pangalan na nagbigay. Okay? Diyan ko nilistahan lahat ng mga pangalang nagbigay. Gumastos ka pa, Joey, sabi ni Ate Che. Ate Che, kilala mo ako, 'di ba? Kilala mo ko, Ate Che. 'Di ba, Ate Che, nung ikaw, tinulungan mo kaming lahat doon sa Hindi Mo Pera Yan na campaign, 'di ba? I brought my own inventory para doon. Sarili kong mga t-shirt sa dati kong negosyo, dinala ko 'yon sa Hindi Mo Pera Yan. Gusto ko dagdagan ko kung ano man yung mga initiative mo para doon sa campaign. 'Di ba? Kilala mo ko, Ate Che. So ngayon, kaya niyo bang magpakita ng resibo? Ngayon, si Kuyang, ayan, si Kuyang JM, in-acknowledge niya. This completes the 120K goal of Hindi Mo Pera Yan Group. Mag-ingat ka po lagi at kami ay nasa likod nyo. In-acknowledge ni Kuyang JM. Kaya nyo bang gawin yan? Kaya nyo mag-liquidate? Pwede bang umakyat at magkwento? Sige, Ate Che, akyat ka po. Akyat ka po. Namiss na rin kita, Ate Che. Ate Joey, ang dami mo nang pinakitang resibo, pictures and chats, pero sila until now wala. At ngayon ang problema nila, yung timestamp nung, ang tawag dito, yung timestamp nung chat at saka nung picture. Diyos ko. Ay, ikaw, Maharlika, ikaw ang scammer, ikaw ang sinungaling, ikaw ang sumisira sa Duterte movement. At hindi ko maintindihan do sa mga tao who are not taking a stand on this, shame on you. Joey, musta na si Bishi Bish? Ay, hindi na po kami nag-uusap. Ayun. Asa na si Ate Che? Ate Che, where are you? Ayan. Pakitin natin si Ate Che.
So ngayon, ano yung mga binabato niyo sa'kin? Ang binabato niyo sa'kin yung 2 transfer ni Maharlika, liquidated. Fully liquidated. Pinakita ko sa inyo kung saan napunta exactly. O ngayon, yung dun kayo sa kay Kuyang Jonathan Morales, Kuyang Jonathan Morales acknowledged that he received the 120K. Full. Kasi yun ang commitment ng hindi mo pera yan group. So ngayon, ang tanong, asa ng 36 million na pinanggastos ninyo sa pagkain? Asaan? Ngayon, lahat ng mga nagbigay, nag-donate kay Kuyang Jonathan Morales, okay? They receive those receipts also kung saan nakaatado yung kanilang sinend na pera for Kuyang Jonathan Morales. I sent each and every one their receipt. At sinabi ko, ma'am, yung pinadala mong 500 kasama dito sa 28,000. Hi, Ate Che. Hey. Long time. Long time, Ate. Kamusta? Galema days pa ako since na nakaakyat. Eto, mabuti na, naluloka ako sa kanila, Joey. Ang cheap nila, promise. Ang cheap nila. Sobra. And it's becoming really, really unhealthy. It's really unhealthy, no? Ikikwento ko lang kasi marami kang topic eh. Nag-start kami ng hindi mo pera yan. First quarter ng 2024. Ang birth noon is the first quarter of 2024. Tapos puro ganito lang yan, live. And then mayroong genius idea si Joey and then si Sas about hindi mo pera yan, di ba? And then lahat nag-contribute to, pati yung QR code nga, di ba? Contribution. Oo. QR code was contributed by an IT viewer. Gumawa siya ng QR at ng webpage for hindi mo pera yan. Yes. Yun ay idea ng bawat isang na nakikinig at nagkikare na ano bang pa pwede natin gawin? Kasi kung daldal lang tayo ng daldal, wala naman tayong magagawa eh. Kaya dapat merong parang tangible stuff na pwede mong gawin. So sabi, ewan ko, galing sa'yo siguro yung idea ng t-shirt, diba? Sa'yo yung galing na idea na t-shirt eh. Nagsabi si Maharlika na, si Sas na mag-print tayo ng t-shirt, ganyan. Tapos sabi niya, sige, mag-ano tayo, ganun. I wanted to create a t-shirt. Sabi ko, gawa tayo ng, pero yung gusto kong t-shirt, yung maganda yung quality, yung parang hindi election shirt. Correct. Yung naging ano siya, yung conversation piece ba? Pag pupunta ka sa birthday, pupunta ka ng concert, pupunta ka ng mga mall or something like that. Ganun. You are wearing the QR code at the back. Yes. Yung pong t-shirt na yan, na-conceive yan ng mga tao, kasama si Joey, kasama si Sas, ng isang live, which is a beautiful thing. Kaya yun ang sinasabi kong, that separates you from boys to men. Alam mo yung, ano yung talagang gusto lumaban. Kasi naalala ko, nung nagawa na yung t-shirt na yan, everyone na nakatanggap ng t-shirt takes a picture ng t-shirt na proud sila. And then, yung mga tao, ginagamit nila yung t-shirt to say, hey, I'm one of you, I also want to fight. Ito yung aking message. So yun sana yung magandang message na hindi puro chismis. Si Joey lang ang nag-iisang vlogger na nakapaggawa ng ganyang klaseng campaign in a national level. Kasi nung kino-conceive yung idea na yan, anong gagawin natin sa hindi maganda yung idea pero we need something tangible, di ba? Tapos, in-SMS ko si Joey. Sabi ko, Joey, I can donate 1,000 t-shirts. So, bibigyan mo ako ng break. Binigyan niya ako ng choices. Dear people, si Joey, hindi ko nga ina-expect eh. Kasi pag nagbibigay ka, pag sinabi mong I'm in, kasi ako, I'm in. Kasi full yung trust. I never expected that she gave me, I think, 3 or 2 choices, and then yung kanyang preferred, kasi gusto niya na pang-gimmick t-shirt din. Nasa akin pa yung mga, ano ni Joey, na nakakatuwa naman, kasi I don't need that. I mean, like, full trust, okay lang to. Pero si Joey, in-insist niya, isa-isa people, isa-isa. Pati yung mga cost. I mean, she doesn't have to do that, kasi nasa kanya na yung trust ko eh. Tapos one time nga, ewan ko, sumagi na lang sa isip ko, sabi ko, Joey, paano mo naging sikat ka na parang baka maging TP ka? Alam mo yun, kasi traumatized ako kay TP eh. Tapos sabi sa akin ni Joey, in a heartbeat, hindi nag-iisip, alam kong totoo, ate, ako ay daughter ng tatay ko. Yan ang sabi niya sa akin. Na yung kanyang values, yung kanyang morals, yan ang nag-uugat niya, yung kanyang father. So hindi na ako nagtanong kasi alam mo yung tao na hindi nagsisinungaling, makikita mo kasi na hindi siya nag-isip eh. Kasi ako kay TV, traumatized na ako dun eh. Kasi nakain ng sistema eh, nakain ng pera. What can you do, di ba? So, yun na yun. Pero nung sinabi ko kay Joey yun, bigla niya yung sinabi. And I said, okay, I trust her totally. Kaya kung aanihin niyo si Joey, kung bibirahin niyo si Joey, ito muna ang aking quality, mayakmal kasi tawag din sa German eh, pero yung quality standards ko, produce a campaign as big as hindi mo pera yan, nationwide, bago nyo birahin si Joey, kasi siya lang nakagawa nun eh. Sa akin pa yung resibo. And every time, bago dumating yung pera kay Joey,
ini-SMS ko siya, nandiyan na ba? Sasabihin niya, hindi. Siyempre, kasi, you know, we need to do it fast. Tapos, nung sinabi sa akin ni Joey, binigyan niya sa akin, pati yung sa bangko, yung breakdown ng bangko. I mean, guys, ewan ko, hindi ko talaga maintindihan. Yun kasi ang ibig sabihin, pag may passion ka, whole heart yung ini-invest mo. Pero pag ang tingin mo sa ginagawa mo is negosyo lang, 50% passion, tapos siguro 50% yung business mo, no? Kaya ako umakyat kasi para bang it's enough. I mean, kilala ko si Joey, 2024, we started this, kasama si Sas, it was a very nice, ang tawag dito, live, kasi lahat nag-contribute. Yun naman kasi ang beauty nun eh. Kasi kung puro chismis ka lang, entertainment yun, pag tapos na yung chismis, pag nakuha mo na yung high mo, uwi ka na sa bahay, matulog ka rin, it's finished. Pero yung ginagawa ni Joey, iba yun eh. Iba yung dating, every time you sinusuot mo yun, hindi mo pera yan, t-shirt, meron kang, proud ka, kasi I'm part of this fight, isa ako dito. Yung mga hustles natin sa buhay, yung mga trabaho natin, at the end of the day, pagod tayong lahat, pero there's perhaps 1 to 2 hours na you can do something for your country. You wear the t-shirt and you feel proud na, hey, I'm part of you guys. Nagawa ba nila yun? Nagawa nila? Di ba hindi? Puro hingi lang sa inyo. Walang return of investment, parang walang ganun. So, don't. Kasi kung gaganyanin si Joey, ako talaga ang haharapin niyo. Ako talaga sabihin ko, excuse me. Hindi lang 5 ang aking kinontribute dyan. And she gave me, kahit hindi ko kailangan, breakdown of every centavo na binigay ko sa kanya. Ano nga, abonado pa nga yan eh. Abonado pa nga si Joey. Walang bayad yung pagod. Alam mo yun, ako kasi, nasa marketing ako, lahat ng kilos mo may bayad. Ito si Joey, walang bayad eh. Gusto ko nga sabihin, Joey, kumuha ka na ng part mo dyan sa hindi mo pera yan na fund natin. Give yourself something kasi, ang tawag dito, sino magbabayad ng time mo? Sino magbabayad ng effort mo? Sino magbabayad ng makukulit na nanghihingi ng information? Lahat yan takes energy, takes time and energy that costs. Ewan ko pero dito kasi sa Switzerland, everything costs. Every second of your time, pag hindi private, it costs. So alam ko na, God, Joey, that's passion. That's passion talaga. Kaya kung babanggain niyo si Joey, kasama akong haharap sa inyo talagang parang pader na, no, don't do that. You know, hindi ko ini-impose sa lahat. Ako naiintindihan ko, no? Sabi ko nga, when I really believe in something, willing talaga ako makipagburahan ng mukha. Naiyak ako kay Ate Chi kasi binanggit-banggit pa yung tatay ko eh. Kasi alam mo, sa totoo lang, Joey, yan kasi, kasi ang sa akin kasi, makuhuli mo ang tao if she's saying, or honest, pag tinanong mo siya in a moment na hindi na-expect. Alam mo yun? Kasi wala siyang time mag-isip eh. So yung top of mind, yun yung puso ng tao. So nung tinanong ko sa kanya na, all of a sudden sinabi ko dyan, o baka naman maging, parang maging si Titi niyan, pag sikat ka na and everything, baka iba na yung magiging fight mo. Tapos sabi niya, hindi, in a heartbeat, hindi. So alam ko, ang pinanggagalingan, ugat ng taong to, is yung kanyang morals na tutunan niya sa kanyang mga magulang. Yan talaga. Kasi akin pa yung mga resibo. Kaya, huwag yung gaganyanin si Joe, ang cheap nyo. Tsaka meron pa akong, ewan ko Joe, I'm just going to say this, and then, tapos na ako, bababa na ako. Ako kasi, pag nanonood ako ng mga, for example, kagaya niyan sa inyo, for example, The Fight, nagdo-donate ako, just to say, thank you for doing that, thank you for your effort, thank you for your time, I appreciate you, nagbibigay talaga ako, kasi kung bakit wala naman ako dyan eh. One time, kay Maharlika, nag-donate ako. Clinic ko yung aking, yung e-wallet ko, clinic ko siya. Tapos nung clinic ko siya, nagkaroon parang konting, parang nag-shake yung, parang merong, ang tawag kasi doon sa German Blitz eh, parang light, parang nag-snap, parang nag-gano'n. Tapos dinisregard ko siya. So sabi ko, okay, good, nag-diretso na yung pera and everything. Tapos, after a few weeks, nagkaroon ako ng deduction 3 times. Hindi pa nangyayari sa akin yan. Kaya, I'm not saying na nahack yung aking e-wallet doon sa live ni Maharlika or anything. I'm just saying na first time nangyari sa akin yun. 3 times. Kaya naman nagsasabi sa Maharlika na, ay nako, meron dyan ewan ko si Banat ba tinitira niya dun eh. Si Banat ba nag-donate, tapos binalik uli. Tapos sabi ko, kinancel ko rin yung aking kinancel ko rin yung deduction ko na 3 times or 2 times kasi it was hacked. Tapos sabi ko, sige, pag nag-name si Maharlika ng mga taong nag-take back ng mga donation, I'll tell her na, I just gave 1 and then 2 to 3 weeks after niya, nagkaroon ng deduction at my account. At sa'yo lang nangyari yun. So, ang ginawa ko nun, yung credit card ko, humingi ako ng bagong credit card sa aking bank, tapos hindi na ako nag-nanood ng live kasi takot ako, sabi ko, what the F? Diba? Bakit nangyari yun? Pero, what funny thing is, hindi lang kasi si Joey ang sinusundan ko, at saka hindi lang si Joey, yung ina-admire ko mga tao na binibigyan ko ng thank you for your time and your effort. Never na nangyari yun, sa kanya lang. So, siguro kung meron kayong strange na experience, i-share nyo kasi, am I the only one? Kasi it's very, hindi mo sasabihin, Che, baka ano lang yan, ang tawag dito, parang, kumbaga, parang glitch ng system. It's not. Kasi deduction yun sa e-wallet eh.
At saka bago ko clinic yung okay, nag-freeze yung screen. So parang it's not going to happen unless na sinadya. Yun yung parang hack na-freeze yung screen ko. So if ever na may ganun kayong may ganun kayong experience, I would like to hear it kasi baka isolated case yun, pero it's really, really strange kasi sa lahat ng sinusundan ko, sa kanya lang nangyari yun. And hindi na ako nanood ng live ni mga Harlika, hindi rin ako nagbigay kasi parang sabi ko, I'm not quite sure, baka mamaya hindi alam siguro yun ni mga Harlika or alam niya siguro yun. Merong strange thing dun sa kanyang sa kanyang live. So, sa kanyang, may experience din si Ina. Naku, na-brought up mo, Miss Che, nahak rin akin. Dahil kay Maharlika, ang laking sagabal sa akin na I have to cancel CC 3 times. Nagpunta ako yung Europe without CC, sabi ni Ina. Grabe. Kasi alam mo nangyari sa akin, Ina? Ang nangyari sa akin, clinic ko yung e-wallet ko, nag-freeze yung screen ko ng perhaps a second lang. Kaya parang glitch lang siya. And after 2-3 weeks, nagkakaroon automatic deduction doon sa aking account. So sabi ko sabi ko kasi sa iPhone kasi sa Apple, pwede mo kasi i-retract yung mga ganyan transactions eh. Kaya madali lang. Naibigay naman sa akin uli yun, yung dinadapt. Pero sabi ko, it's really, really strange because it never happened to me sa kahit sino mga taong na-admire ko. Only sa live niya. Kaya nga sabihin ko kaya to, pero hindi ko naman sinasabing siya yun, pero kung sakasakali nangyari ng one time, para bang siguro na pag nagkataon lang, pag 2 times, coincidence, pag 3 times, it's a pattern. Di ba? Correct. Correct. Kaya, ewan ko lang, Joey. Okay, so baba na ako. Girl, pag may nang-away sa'yo, ha? Pag may nang-away sa'yo, just tell me. Thank you, ate. Huwag ang babaw talaga. Okay. Bye-bye. Maraming salamat. I love you, ate. Bye. Bye-bye. Anyway, ayun na nga. So si ate Che, ano pa ako? Naiyak pa ako. Ayun, parang automatic membership fee, sabi ni I do not know. Hindi ko pa kasi naranasang magbigay ng palipad kay Marlica. Ayun. So, ayun. Anyway, ayun na nga, ako yung pamantayan ko talaga sa mga ganito-ganito. Kasi hindi naman talaga ako takot sa resibo eh. Hindi ako takot na mag-liquidate, hindi ako takot na. Tingnan na, sige, ano natin yan. At hindi ako takot kasi ang aking laging ginagawa. Kanina nga kausap ko si si Ma'am Relda, kausap ko sa phone. Sabi ko, Mami, kasi ako every time na kunwari merong mga kunwari meron akong project, meron akong gagawin, ganyan. Pagkatapos, kagaya ni Ate Che, Joey, sige, tara, let's do that, ganyan, ganyan. Hindi ako mapapakali na kukunin ko lang yung pera niya, tapos ako wala akong ambag. As in, hindi talaga ako makakatulog dyan. Kailangan meron talaga akong ambag. Kailangan talaga meron akong dagdag doon. Ayun. So ngayon, for the most part nung shirts, ayun, malaki talaga yung naitulong ni Ate Che doon. Sobrang laki talaga nung naitulong niya. Maraming iba na naman nag-aambag din, ganyan. So I was able to really give away as many shirts as possible. Yung mga 1,700 siguro yung t-shirt ko na napamigay because of that. Kasi sinisinop ko talaga yung mga sobra. Even yung mga iba na Miss Joey, ganyan, yung sobra dito pang kape mo na niro-roll ko yon, dinadagdag ko sa t-shirt yon kasi gusto ko nga mas maraming makakuha ng libre, mas okay, 'di ba? Mas maraming makakuha ng libre, mas okay, ganon. And also, ang tawag dito, kahit nung time na binebenta ko na yung t-shirt, binebenta ko yung t-shirt at production cost. Diyos ko, ayun, parang sabi ko, parang grabe naman tong mga to. Grabe naman kayo, parang pinagkakakitaan. Do you really think na lahat ng tao ganyan yung iniisip? Do you really think na lahat ng tao parang, ang tawag dito, pera-pera lang, ganon. 'Di ba? Yung lagi nyo iniisip, pera-pera lang, na parang, hindi kailangan lagi kang pero share mo, 'di ba? Lagi kang may share nyo. Ang difference kasi natin, ang difference ko kay Maharlika at doon sa mga iba na mukhang pera dyan, hindi ako takot maghirap. Kaya kong kumain ng okra every day. Because for me, sleeping at night peacefully is more important than anything else. So kayo, ayan, sila Maharlika, sila Maui, sila 167, kayo ang tunay na scammer. Ginamit yung mga Duterte supporter para makapangolekta kayo ng milyong-milyong pera. Ginamit niyo yun para makapangolekta kayo ng milyong-milyong pera. Alam niyo yung sobrang nakakaloka, yung sobrang nakakadiri dito. May pinost si Kuya Miko eh. Sabi ni Kuya Miko, ang tawag dito, yung post kasi na yun, sobrang defensive ni Maui. I think yung pangyayaring yun, okay, yung pangyayari na yun, yung isang OFW, nagigil na kay Maharlika. Actually, hindi ko naman talaga yun, personally nakakilala. Tapos hindi rin naman kami, recently lang kami nakapag-usap eh. As in, ito lang, nung binabash-bash na siya ni Maui at saka ni nun lang kami nakapag-usap. So, parang ang feeling yata nila Maharlika na tinanim ko yung OFW na yon. So, apparently, yung OFW na yon,
nagbigay siya ng several donation dito sa grupo nila Maharlika. So, ngayon, pinakita niya sa akin yung resibo eh. Ito yung sinend ko, merong $200 merong $100. So ngayon, nung nagbigay ng resibo itong donor, ang unang nakita ni 167 is yung $200 lang. Tapos sabi niya gano'n, anong 10,000? Sabi niya gano'n. Anong 10,000? Ang $200 ay hindi aabot ng 10,000. Nagtatatalak na si 167. Ganyan, nag-aano siya. Inaway-away niya. Pinahiya niya, binerate niya, inano niya. As in talagang ano, no, to the point na yung donor pa ang sinabi niyang scammer. Yung nagbigay pa ng pera sa kanila, ang tinawag ni 167, Nelson Guzmanos, at ni Maui na scammer. Diyos ko! Tapos sabi ko, ngayon, nung sabi nitong donor, sabi niya gano'n, kasi ang banat nito ni 167, ay, ano ang tawag dito, magkano ba binigay mo, ire-refund na lang namin kayo, ganyan-ganyan. Ngayon, hindi naman nag-after sa refund yung donor. So sabi nung donor, hindi ako after sa refund. Ang gusto ko, malaman kung paano nyo ginastos yung mga napunta sa inyo. Yun lang naman ang gusto kong malaman. Kung maliquidate niyo, edi okay. 'Di ba? Pero wag niyo i-deprive yung karapatan kong magtanong. Ganyan. Okay. So ngayon, edi ano na no, si Maui of course is expected that she is going to pounce on the donor. In order to humiliate the donor, eto yung response niya. Sabi niya, eto para maintindihan mo, food pa lang yan, 36 million pesos estimate. Kung murang pagkain, say 60 pesos per meal, aabot pa rin ng 18 million pesos ang gastos. Wala pa dyan ang pamasahe at rally materials. Sa lagang $200, pagsasalitaan mo na kami ng masama, sabi ni Maui Spencer. So what are you telling us? That you spent 18 to 36 million pesos for the food, just for the rally? First question, where did you get the money? Pangalawa, you have no right to ridicule a person dahil minuscule yung kanyang ambag. Dahil $200 lang yung kanyang ambag at ang nagastos nyo ay 36 million pesos. 'Di ba? And ipakita ninyo na nagpakain kayo ng 10,000 tao. Kasi there is no time in EDSA na umabot siya ng 10,000 tao. There is really no instance na umabot ng 10,000 tao doon sa EDSA. Pinakamarami na niyan hapon, pero walang breakfast, lunch, and dinner na 10,000 yung tao. Ayun. So ngayon, yung sa mga ano 'no, eto kasi yung problem dun sa iba. I know you are tired of listening to this, okay? At sabi ko nga, ako alam ko na itong ginagawa kong 'to, alam ko that a lot of my ano 'no, a lot of, people who are following me, who would listen to my live, alam ko tatabangan kayo kasi mato-toxican kayo dito, eh. But someone really has to do it. Someone really has to do it. And ako sa totoo lang, kung mabura ako dito sa social media, eh, ano naman, Diyos ko nag-survive nga kayo nung panahon nila PRRD na ang social media, personalities niyo, eh, yung mga original na Duterte supporters, eh. Diyan si Attorney Trix, si Ate MJ, si Chrisette, si Sas. If I'm going to be removed in social media at mabubura ako, eh, ano naman, I don't care. Ang importante, wag niyong ginagago ang mga tao. Ang importante, wag kayong naninira ng mga taong inosente. Because that's the worst thing ano, ako talaga hindi ko talaga kaya yung mga tao na wala namang ginagawang masama pagkatapos gagawan ng kwento. And Maharlika had proven herself as that kind of bitch. Na siya willing siyang gumawa ng kwento. Tingnan niyo yung pinost pa lang niya kanina. Yung pinost pa lang niya kanina na video. Sabi ko nga, yung pinost niya na video, ang music na scammer, scammer ka pala, scammer, scammer ka pala. Yun yung ano, yun yung music nun. Yung pinost niya sa Boljakan page niya. Ngayon, Maharlika is kupal because alam niya, nandun siya sa Amerika at wala naman siyang balak mong ng Pilipinas. Diba? So yun yun. Diyos ko. Grabe korupsyon. Yun nga eh. Yun yung sinasabi ko before. In fact, dati worried na ako dyan. Sinasabi ko, alam mo meron something wrong dito kay Maharlika. Kasi, kuda ka ng kuda about the government, galit na galit ka sa mga katarantaduhan ng gobyerno, eh ikaw mismo, corrupt! Corrupt ka at yung mga kaibigan mo, corrupt kayo pare-parehas! Joey, baka binilang ni Maui yung mga bypassers. Hindi, OA talaga siya. OA talaga siya. Ayun.
Hi, Mami Laika. Hello, napaakyat lang ako kasi naloka talaga ako dun. So yung mga donation nila umaabot na ng 36 million?